Magandang araw po mga kaibigan. Dito naman tayo sa mga isyo sa palibot ng Pilipinas. Parang nanibago tayo sa ating mikropono na kung saan mga kaibigan ngatong week ang inaantay na kung ano ang gagawin ng Kongreso sa ating Vice President na kung saan nitong week na lang daw malalaman kung ma-impeach ang Vice President. Nako, bakit inantay pa? Kasi ngayong week ang last session na. Magkakampanya na ang mga congressman na andyan. Mag-umpisa na po ang campaign. Ba't ngayon lang? Hindi pa intindihan kung bakit ginagawa na ito ng Kongreso. Okay, pakinggan muna natin itong news na kung saan dito inexplain mismo ng media kung bakit ngayon lang at 1 week na lang ay magsasara na ang Congress. Ba't ngayon lang nila i-send o ipadala doon sa sino ba to? Sino bang leader ng Kongreso? Anong tawag doon? Congress head o tagahawak ng pera ng bayan? Okay, mga kaibigan, i-play muna natin to. Iparinig natin sa inyo, sa sino man dyan na hindi pa nakarinig nito. Ito yung balita ng reporter na kung saan in-explain dito kung anong mangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi may tatlo na po ang pending dyan na impeachment complaint, pero may inaantay pa daw na isa. Paano nila nalalaman na may inaantay pang isang impeachment kung mga kaibigan ay wala silang koneksyon sa taong gagawa ng complaint para sa impeachment ng Vice President? Okay, iparinig natin sa inyo. Hi, Carmina. The impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte will be referred to the office of House Speaker Martin Romualdez not later than this week. That's the assurance given by House Secretary General Reginald Velasco following the rallies staged by different groups last Friday, urging Congress to act on the 3 complaints. Yan, nakita niyo na? Ano ibig sabihin nun? May nagrarally pa para impeach si Vice President Sara Duterte, no? Ang galing na. Grabe naman sila. Hindi ako pro Duterte, pero sa aking pananaw, itong ginagawa ngayon na tina-timing mismo ang panahon kung saan matatapos na ang sesyon ng Congress. Pagkatapos niyan, saan papunta ito? Kasi may plano silang pabilisin ang impeachment. Filed last December. Velasco asserted that some lawmakers are planning to file a 4th impeachment complaint against the Vice President amid doubts expressed by an opposition Solon on whether such a plan is true. The House section said he just talked to the congressman supposedly behind the 4th complaint last week and that they are preparing a simplified complaint with a signature of at least 1/3. Pwede ba yun na bago namin gawin ang itong impeachment, sinasabi o pinapaalala muna namin dyan sa Congress na antayin yung pang-apat namin na impeachment complaint? May ganun ba pala na pwedeng ipaalam na antayin muna kaya may ipa-file pa kami? Ba't hindi nyo na ipadala doon sa sa leader ng Kongreso? Hindi ko masabi anong pangalan nun, si Congress head. Kasi kanto yung pinsan ni Marcos, sino po pangalan nito? Si Romualdez. No, ipadala nila doon ang kung ano na ang nagawa. Ano kaya ang ginagawa ni Secretary General Velasco, no?
may nagsabi sa kanya, antayin mo muna ang pang-apat kong impeachment complaint. Huwag mo muna padala kay Romualdez. Kasi importante ito para ma-impeach natin si Sara. Ano bang klaseng kwanto? Na pwede pala antayin? Pwede bang sabihin na, antayin mo muna yung ang padala kong ganito kasi gusto kong ma-impeach ang ganitong tao. Antayin mo ha. Pwede pala yon na antayin mo? Hindi ko alam yun eh. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala eh. Iba talaga pag marami kang connection, no? Kasi kontrolado lahat ni Mr. Romualdez eh. Kontrolado lahat. Tapos sa picture natin ngayon, sa video natin, andyan ang paborito niyong senador. Ang pagkakaalam ko po ay yung gumagawa ng video na ganito ay pinatawag ng Congress. Natatawa lang ako. Paano niyo ako ipatawag na? I mean, hindi niyo ako kilala, ano? Pero pwede, hindi huwag niyo na ako patawag kasi hindi naman nag-hard hitting ako eh. Ang sinasabi ko lang yung totoo eh. Bakit kasi antayin pa yung pang-apat na complaint bago ipadala kay Mr. Romualdez? I'm telling you, sinasabi ko Mr. Romualdez kasi hindi naman ako ang bumuto sa kanya eh. Saka hindi ko kinikilala kasing congressman yan eh. Kasi iba naman yung binoto ko eh. Well, patuloy natin, pagpatuloy po natin mga kaibigan ang balitang ito. Third of House members, as he said, would allow the complaint to skip deliberations at the House Committee on Justice before referral to the Senate. But as of this morning, no fourth complaint has yet been filed at the lower house. Congress is scheduled to adjourn session later this week. Velasco said before that happens, he will refer the impeachment complaints to the office of House Speaker Romualdez. He denied that at this point, such complaints are dead in the water. 2 weeks ago, President Ferdinand Marcos Jr. said that now is not the time to go through the impeachment. Yung sabi daw ni President Marcos, it's not the time na may maggumawa ng impeachment. O nga, hindi, it's not time eh. Last week sinabi mo eh. Pero next month, it's time na siguro. Ay, nako. Ito talaga yung presidente natin. Ito, mabait ito eh. Kaso lang napalibutan lang siya ng mga may sungay na konti or may tumutubong sungay na mga tao eh. Mabait ito eh. Gayang-gaya sa ama eh. Pagpatuloy pa nga natin to. Ano tong mga sinapagsasabi pa? Impeachment process, citing the difficulty of getting a quorum as the campaign season nears. Some congressmen previously recognized the challenges that the impeachment process may face, but also said that they will perform their duty once the complaints are referred to the House Committee on Justice. Carmina, to you. Thanks a lot. Vivian Gulia there joining us on the line. Senate President Ay, nako. Mahirap daw. Mahirapan daw sila. Pero dahil pinili sila ng tao, gagawin nila ang kanilang dapat gawin bilang isang senador o isang congressman. Pero ang question natin dito is kung gusto na talaga nilang i-impeach ang vice president. Dati pa naman yan. Ginawa na nila dapat. Ito kasi para mapigilan lang eh. Kasi si Sara Duterte ay tutulong ito sa kampanya sa mga senador na kaalyado niya, saka sa mga congressman o sino mang mga politiko na kaalyado niya. So kung may pending kasi na example impeachment complaint, so pwede gamitin yan ng kalabang partido ng mga senador at mga congressman para masira ang pangalan ng mga ikakampanya niyang senador at mga congressman. Yan ang aking pananaw. Pero may pananaw din ang iba na kung saan paninira na talaga to para sa 2028 na eleksyon. Ang tagal-tagal pa noon. Di pa nga natin malalaman, baka may pumutok pang bulkan. May baha pang mangyari. O di ba? So, ang layo-layo pa noon, sirang-sira na si Sara. Wala na tayong magagawa dyan. Kundi, sundin na lang natin kung ano ang dapat gawin ng ang gobyerno na to.
Kasi kung umangal ka, pareho sa mga kasamahan natin sa media or mga vloggers na ang umangal, sinabi na masama si Marcos, ganito, ganyan. Ano nangyari sa kanila? Ngayon pinatawag na sa Kongreso ho. 40 yata yun eh. May abogado, may house showman na kung tawag dito na vlogger, may abogado na vlogger, may naging politiko na vlogger, ipapatawag yata doon sa Congress. Anong makukuha mo doon? Kasi freedom of speech yan. Yan kasi feeling nila eh. Yan ang sinasabi nila, ang feeling nila galing sa dibdib nila eh. Bakit nyo pipigilan? So, ang press freedoms ng mga taong to, ng mga vloggers na to, ay inaapakan na. Hindi natin alam kung bakit ganito na ang nangyayari sa Pilipinas. Pero, someday, may isang taong tatayo para tapusin na ang ginagawa ng mga masamang tao na to, na kung saan ang pananaw natin is mabuting presidente si Bongbong. Kaso, ang mga taong nasa palibot niya, yun ang sumisira sa kanya. Tapos, ang tao man to, ang presidente naman na ito, may kung ano sabihin ng mga alipores niya, ginagawa niya naman. So, yun na muna ang ating masasabi sa mga issue na to. Baka naman sa sunod na yugto ng ating komentaryo sa mga nangyari dito sa bansang Pilipinas. So, ito muna ang inyong kaibigan si Pinas Storya. Magandang gabi po, kaibigan.